Sa kaugnay na balita, nagpupulong ang NDRRMC para sa tulong na ipagkakaloob sa lalawigan ng Albay, oras na tumagal sa evacuation center ang mga inilikas na residente kaugnay ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Ang buong ulat ihahatid naman sa atin ng aming kasama, si Waywaya Macalma, live via phone patch. Waywaya? Princess, matapos na magpatupad ng port evacuation, ang lokal na pamahalaan sa 6-kilometer at sa extended 7 to 8-kilometer danger zone sa Bulkang Mayon ay umaabot na nga sa higit 20,000 pamilya ang nagsilikas sa kanilang tahanan. Ito'y mula sa 65 barangay. Pero sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council, na itatala pa lamang nila ay ang 10,555 na pamilya ang nasa evacuation centers na, o katumbas nito ang 51,625 na katao. Pero sa 6-kilometer danger zone ay naitala lamang sa 2,898 na pamilya ang lumikas, habang sa extended danger zone ay nasa 7,657 na pamilya ang lumikas na mula pagkagabi. Gayunman, may ilang residente pa rin ang piniling manatili sa kanilang mga tahanan. Ang mga ito ay ang mga kalalakihan. Ito upang mabantayan nila ang kanilang mga bahay, maging ang kanilang mga alagang hayop at mga pananim. Ayon kay Undersecretary Alexander Pama, ang Executive Director ng NDRRMC, hindi nila mapipigilan ng ilang residente na magpaiwan. Ito'y sa kabila ng panganib na kanilang haharapin oras sa pumutok ng Bulkan Mayon. Anya, naka-account naman ang lahat ng mga piniling maiwan sa kanilang mga bahay, habang nananatili ang ilang tauhan ng militar sa 6-kilometer at extended kilometer danger zone, ito upang magsagawa ng mga checkpoint sa lugar nang sa gayon ay maiwasan na mga residente na bumalik sa kanilang tahanan, maging ang ilang turistang nais makapunta sa paanan ng bulkan. Mamayang hapon naman, Princess, magsasagawa ng pulong ang NDRRMC kasama ang OCD Director Region 5 ng Bicol Region, na kung saan dito nais silang malaman kung ano ang may ibibigay na tulong ng national government sa lokal na pamahalaan, lalo na sa mga residenteng nasa evacuation center dahil posibleng ang tumagal ang mga ito sa mga evacuation centers. Kabilang narito kung paano mapapanatili ang mga relief goods sa higit 20,000 pamilya na lumikas. Samantala, Princess, sa Bagyong Luis naman, umaabot na sa 4 ang nasawi. Ang 2 na idagdag ay nagmula sa Cagayan na nabaksakan ng puno, at ang isang biktima ay naiulat naman sa Nueva Vizcaya na natabunan naman ng gumuhong lupa. Sa ngayon ay nasa 85,336 na pamilya o 371,394 na katao ang naiulat na lumikas dahil sa bagyo. Ayon kay Pama, halos kalahati ng bilang ng mga lumikas ay bumalik na sa kanilang mga tahanan, maliban na lamang sa mga residenteng nasira ang kanilang mga bahay dahil sa bagyo. Umaabot sa bilang na higit 800 bahay ang nasira ng bagyo, ngunit higit 600 dito ang totally damaged house. Sa inisyal na bilang na halaga ng pinsala sa Bagyong Luis, umaabot na ito sa higit 434 milyong piso. Sa agrikultura, ang naitalang pinakamataas na pinsala na nagkakahalaga sa 433 milyong halaga ng mga pananim. Pero sa agrikultura ay nagtala lamang sa 650,000 ang inabot na halaga ng inisyal na halaga ng pinsala. Habang 2 probinsya naman, Princess, ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa Bagyong Luis. Ito ay ang Calasiao, Pangasinan at Tarlac, dahil hanggang sa ngayon ay lubog pa rin sila sa baha na malaki na ang napipinsala nito sa kanilang lugar. At Princess, yan ang pinaka-latest mula rito sa Campo Aguinaldo.